160,000 classrooms ang kulang sa ating mga paaralan. Paano nangyari yon? Yan ang pagtatakang tanong ni Pangulong Marcos Jr. Kaya malaking katanungan kung ano talaga ang ginawa ng mga naunang namuno sa kagawaran. Dating DepEd Secretary Dean ang bise. Kaya ang tanong, siya ba ang pinariringgan ng Malacanang? Dismayado naman sa K-12 program ang Pangulo. Walang silbi at palpak daw ito. Lugmok pa rin sa problema ang edukasyon, kaya ang pasaring ng palasyo kay Vice President Duterte, anyari. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb, simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman, si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Dean TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. K-12 program, palpak at walang silbi ayon kay PBBM. Mababang kalidad ng edukasyon, kasalanan daw ng dating mga administrasyon. Tapos hindi marunong magbasa. Na naman sa Kongreso, Senate Impeachment Court, iginiit na hindi sila ang nagbabagal. Mga senator judge, hinimok naman ang Kamara na huwag maging bias. Usapang Marites lang daw. Dating Duterte spokesperson Harry Roque pinabulaanan ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na na-deny ang kanyang asylum request. Pero kinumpirmang nag-Germany siya. Bakit kaya? Registration ng Duterte Youth Party List kinansela na ng COMELEC. No mercy, Iran hindi raw susuko sa giyera kontra Israel. Estados Unidos nagbabadya na ring makisawsaw. Mga Pinoy na apektado ng tensyon, pauuwiin na kaya? At from Broadway to the baseball field, Lea Salonga inawit ang The Star-Spangled Banner sa isang New York Yankees game. Hindi na naitago ang pagkakonsumido. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa K-12 program. Napabayaan din daw ng husto ang edukasyon sa bansa, kaya marami pa rin anya ang hindi marunong magbasa. Narito ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Palpak. Yan ang opinyon ni PBBM sa K-12 curriculum. It's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Magmamatrikulasyon pa yan. Maraming mga school supplies. Bibili ng libro, lahat. Pero dahil nakalatag ng K-12 program, ang gusto ng Pangulo gawan na lang ng paraan at ayusin. Anong madalas natin marinig? Mismatch. Yung skills ko, hindi employable. Magaling ako magganito. Hindi naman nila kailangan ng ganyang klase. We have partnered with the private sector and to ask them, ano ba ang kailangan ninyong skills? Ano ba ang kailangan ninyong klaseng trabahador? Ang sunod-sunod naman na palakol na ratings ng Pinas pagdating sa edukasyon, tila isinisisi ng Pangulo sa mga nakaraang pinuno. Sa 2018 at 2022 results kasi ng Program for International Student Assessment, below global average ang mga Pilipinong may edad na 15 years old sa math, reading at science. May survey rin na nagsasabing marami sa 10 to 64 years old na mga Pilipino ang functionally illiterate o hindi nakakaintindi. There was no effort to help the education, kaya yung mga grade, yung mga rating natin sa especially STEM subjects pababa ng pababa. Tapos hindi marunong magbasa. Sa madaling salita, ayon sa Pangulo, pinabayaan talaga ang education sector. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
Kulang na nga ang mga classroom na sunugan pa. Kasama ni Education Secretary Sani Angara ang Pangulo sa pagbisita sa nasunog na eskwelahan sa Quezon City. At sa gitna ng mga problema sa edukasyon, tila may gustong sisihin ang administrasyon. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Papalitan na ang 45-year-old school building na natupok ng apoy nitong linggo. Ayon sa DPWH, ang nasunog na 2-story, 16 classroom building magiging 4-story, 36 classroom building na para ma-accommodate ang mahigit 1,200 high school students. Tinatayang nasa 3 million pesos ang estimated damage sa San Francisco High School. Sa inspeksyon doon ng Pangulo at DepEd kanina, wala pang pinal na resulta ang investigasyon. Pero faulty wiring ang tinitingnang anggulo ng BFP. Bukod dito, lumang-luma na rin daw ang building kaya kahit i-rehabilitate, hindi na ito makakatayo na maayos. Sa loob ng 1 taon, maitatayo na raw ang panibagong gusali na nagkakahalaga ng 180 million pesos. Yun ang sinasabi ko, problema natin yung buildable space sa rapidly urbanizing areas. Ayon kay Secretary Angara, sa pagdami ng bilang ng mga estudyante, problema naman ngayon ang lupang tatayuan ng mga karagdagang learning spaces. 160,000 classrooms pa rin ang kulang ayon sa DepEd. Napatanong tuloy si Yusek Claire Castro. 160,000 classrooms ang kulang sa ating mga paaralan. Paano nangyari yon? Yan ang pagtatakang tanong ni Pangulong Marcos Jr. Kaya malaking katanungan kung ano talaga ang ginawa ng mga naunang namuno sa kagawaran. Tila isa na namang patama sa dating Education Secretary na si VP Sara. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nagtuturuan pa rin ang Kamara at Senado sa bagal ng usad ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Ang mga tirada ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court sa agenda report ni Hannah T. First time that I have seen litigants question the court. Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Pasaring mula sa impeachment court, bumuelta si spokesperson Reggie Tonggol sa mga aligasyon ng foot dragging o pagpapabagal umano ng impeachment proceedings ni VP Sara. Yan matapos pabalikin ng senator judges ang impeachment articles sa House of Representatives at humihingi sila ngayon ng certification na dinilabag ng House ang 1-year bar rule kaugnay ng mga hinain nilang impeachment complaint nitong nakaraang taon. Para sa kanya, malinaw na hindi Senado ang mabagal dahil kahit basic document, inaabot ng 1 linggo bago isumite ng prosecution. Kailangan din kasing mag-file ulit ng notice of appearance ng House prosecutors dahil ang una nilang sinubmit noong Pebrero, panahon pa nung di pa nagko-convene ang impeachment court. Palagi lang daw nagsasalita ang House sa harap ng media. Imbis na sagutin po nila, hindi po nila sinagot. Dinivert po nila yung attention at sinabi na wala namang epekto o wala namang ganong mabigat na prejudice na mangyayari kung hindi nila i-receive. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Ang impeachment court nakagawa na raw ng maraming steps in just 1 week, kabilang ang pag-issue ng summons kay VP Sara. Again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Sa ngayon, wala pa raw balak gamitin ng korte ang kapangyarihan nitong mag-contempt at hihintayin pa rin nila ang Kamara para makapag-comply. Pagdating sa kampo ni VP Sara, una nang sinabi ni Tonggol na inaasahan niya ang paghahain ng motion to dismiss ng bise. Nag-file ng appearance ad cotellam ang 16-man defense team ni Duterte. Sabi ni Tonggol, may high chance na ang next step nila ipabasura ang mga reklamo dahil ang ibig sabihin ng appearance na iyon, di pa nila kinikilala ang jurisdiction ng Senate Impeachment Court. Kaugnayan ng nakabimbing petisyon sa Korte Suprema tungkol sa impeachment na hanggang ngayon wala pang desisyon ng High Court.
Matatanda ang mismong si VP Sara ang naghain ng petisyon para i-nullify ang impeachment complaint. Sabi ni Tunggol, kaya nga raw mahalagang makapag-comply ang House of Representatives sa hiling ng Korte Suprema para matulungan silang ma-resolve ang issue tungkol sa legalidad ng reklamo. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. To see is to believe. Kaya may hamon ang Kamara sa paratang ni VP Sara na pera ang kapalit ng pirma sa impeachment, maglabas ka ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Billy Vegas ng Abante Radyo. Bumuelta ang tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante sa pasaring ni Vice President Sara Duterte na hindi binasa at sinuhula ng mga kongresistang pumirma sa inihahing impeachment complaint laban sa kanya. Iginiit ni Abante na alam ng mga kongresista ang mandato at trabaho na kailangan nilang gawin at gampanan. Naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Hinamon din ni Abante ang bise na maglabas ng ebidensya. Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon. May mensahe rin siya sa mga senator judge. Kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa pagtanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial. Giit ni Abante, constitutional duty ng Senado na ituloy ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Para sa agenda, Billy Vegas, Abante Radyo. Irresponsable na delikado pa. Yan ang reaksyon ni House of Representatives spokesperson Princess Abante sa pag-share ni Senador Bato de la Rosa ng AI-generated video tungkol sa impeachment ni VP Sara. Nagbabalik si Billy Vegas para sa detalye. The truth shall set us free, not AI, not fake news. Ito ang pahayag ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante kaugnay ng pag-repost ni Senator Bato de la Rosa ng isang AI-generated video na nagtatanggol kay Vice President Sara Duterte laban sa kanyang impeachment. Nakakalungkot daw na isang public official pa ang gumawa nito. May tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Dapat hindi sa atin ang gagaling yung pag-propagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is mga intriga, paninira, paratang, or AI-generated content. At bilang opisyal ng gobyerno, hindi ba dapat automatic to sa ating perform ng ating duties na katotohanan ang uunahin, hindi panlilin lang. So siguro yun muna yung kailangan natin hilingin na sa bawat public official, regardless kung ano yung political affiliation, that we propagate truth, not false information. Umaasa rin si Abante na matutuloy sa 20th Congress ang pagpasa ng batas na magpaparusa sa mga gumagawa at nagpapakalat ng fake news. Para sa agenda, Billy Vegas, Abante Radyo. Walang tama ang dahilan para palayain ang isang kriminal. Yan ang matapang na posisyon ng pamilya ng mga biktima ng EJK sa hirit na interim release ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Hannah T. Moral test para sa ICC ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang palayain siya. Yan ang sabi ng Duterte Panagutin Campaign Network. Ang pagpapalaya kay Duterte, isa raw malaking panganib dahil malakas ang impluwensya ni FPRRD lalo na't nanalo pa siya sa pagkaalkalde ng Davao City. Ngayon lang din daw nakahanap ng lakas ng loob ang mga involved sa kaso para maglabas ng mga storyang posibleng maging ebidensya.
Di rin biro ang kinakaharap na kaso ni Duterte na crimes against humanity na tumutukoy sa widespread at sistematikong pagkitil sa buhay ng mga biktima ng drug war. Wala pang ni isang akusado gaya ni Duterte ang nag-grant ng provisional release ayon sa grupo. Kapag pinalaya si Duterte, mensahe itong pwedeng iwasan ng mga makapangyarihan ng hustisya, habang ang mga naulila ng tukhang patuloy na naghihintay ng pananagutan. Yan naman ang babala ng Center Law, isang grupong kumakatawan sa EJK victims. Sa urgent request ni Duterte for interim release, nangako ang kampo niyang mananatili siya sa isang unnamed third country na tatanggap sa kanya at sasagot siya sa lahat ng proseso ng korte. Dinahilan din sa request ang health condition ng 80-year-old former president at humiling ng humanitarian consideration. Di ito katanggap-tanggap para sa Center Law, lalo't kahit nakadetain siya, patuloy pa rin daw ang banta sa mga testigo, human rights defenders at mga nakikipagtulungan sa korte. Wala ring assurance kung kayang mapanagutan ng bansang yon kung labagin man ni Duterte ang conditions ng paglaya niya. Paalala nila sa ICC, kung papayagan ang ganitong request ni Duterte, signal ito para sa global community na kayang takasan ng sinumang perpetrator ang hustisya. Disappointed ang tiyuhin ni Kian de los Santos sa hiling ng dating Pangulo. Si Kian ang 17-year-old student na pinatay ng kapulisan sa Caloocan noong 2017 at naging simbolo ng abuso sa gera kontra droga ni Duterte. Kabilang siya sa higit kumulang 30,000 na mga biktimang naitala ng human rights groups. Sinasabi naman po ng ating dating Pangulo, nahaharapin po niya yung lahat ng kaso. Sinasabi niya ho yan, nung nagkita ho kami sa Senado, bakit ho hihingi ng ganong klaseng favorable sa kanya? Sana naman ay hindi patas ho dito. Ilan po naman yung aming hinihingi. Patas na legal, patas na remedyo para po sa kapakanan po ng lahas. Sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon ng ICC sa hiling ng dating Pangulo. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kausapin po natin ngayon Attorney Nery Colmenares, Legal Counsel ng mga drug war victims. Attorney Colmenares, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi, Pinky, at sa viewers po. Siguro let's make it clear, let's clarify this issue tungkol po doon sa prosecution, kung totoong okay sa prosecution yung hiling na interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, siyempre, hindi pa natin narinig ang prosecution at hindi natin alam kung totoo yon. Claim pa lang yun ng defense. Pero kung totoo yung claim ng defense, klaro doon sa kanilang claim mismo na ang prosecution ay hindi absolute yung pagpayag. Ang sinabi ng prosecution doon, merong dapat mga obligasyon o mga kondisyon kung sakali man siyang mag-apply ng interim release at nasa Annex A nga daw ng kanilang application. Pero kaagad-agad, kinontra naman ulit yan ni Attorney Kaufman. Ang sabi niya, well, na-counter namin itong Annex B. Ibig sabihin, hindi siya sang-ayon doon sa obligasyon na sinasabi ng prosecution din sa kanya. So, ibig sabihin may debate pa ito, Pinky. Opo. Kung papayag ang may debate pa between the prosecution and the defense kasi ano bang classic imposition o kondisyon ang ilalatag ng whoever kung sakali man mag-grant yung interim release niya. Pero pangalawa, yes. At doon po sa sinasabi niyong annex, balikan lang po natin. Babasahin ko po yung number 3 doon sa makikita sa ICC interim release. Ano po? It says that since then, and since the Chief Prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition to the interim release to redacted, state party, etc. Within the terms and conditions set out, yun po yung sinasabi nyo in Annex A to this filing would be met. Pero dahil nga po may Annex A na hindi po natin alam kung ano yung nakapaloob doon sa Annex A, ay meron din pong Annex B na hindi din natin alam kung anong nakapaloob po doon. Yes, except that sabi ng Duterte lawyers, hindi muna kami papayag doon sa Annex A. So, ibig sabihin, hindi pa nila sinusunod yung kondisyon ng prosecutor. Ang kondisyon na naman ng prosecutor, sige, hindi kami mag-oppose, basta sundin nyo itong mga imposition at condition na sinasabi namin sa Annex A. Apparently, hindi rin nila gusto siguro yon
Kaya sabi nila, meron kaming Annex B na ito yung kondisyon. Siguro maluwag yun, Pinky. Mas maluwag na kondisyon yun, kaya nila kina-counter-offer. So hindi ibig sabihin absoluto na o tapos na ang laban, kumbaga as far as the prosecution is concerned, at hindi niya na i-contest ito. Ang lumalabas po, papayag kami sa interim release provided sundin itong aming gustong mga kondisyon. To which the defense was saying, ay sandali lang, ito naman ang aming mga kondisyon. Sa ganito pong pagkakataon, papaano ho mare-reconcile at sino po ang mananaig dito sa mga kondisyon that are set out for the possible interim release of the former president? Una, hindi natin alam kung umuo nga ang prosecutor. We'll wait for that. But even then, ang mga biktima ay siyempre magfa-file kami ng opposition doon sa application for interim release. In the end, ang ICC ang magdidesisyon, yung pre-trial chamber. Pero ang desisyon niya nakabatay sa Article 58 ng Rome Statute. Yun ang nakalagay sa rules nila. Yung interim release na yan, ibabatay ang qualification doon sa Article 58. At ang Article 58 may tatlong nakasaad. Una, ang akusado na kung sakali mang qualified siya siguro sa interim release o hindi siya arestuhin, dapat, una, siya mag-a-appear sa trial. Susunod niya ang utos ng ICC. That's the first. Ang second is, hindi niya i-endanger ang investigasyon o yung proceedings ng ICC. At pangatlo, hindi siya magko-commit ng additional crimes. Opo. Sa una pa lang, Pinky, tapos na ang laban. Kasi hindi ma-assure talaga ng ICC that President Duterte will appear in the trial. Matapos niyang binira ang ICC, wala siyang respeto, hindi niya kinikilalang jurisdiction, tapos ngayon bigla niyang sabing, susunod ako sa utos niyo. Hindi siya mapagkatiwalaan ng ICC. Lalo na, Pinky, alam ni President Duterte na the moment na magkaroon ng trial, the moment na ma-confirm ang charges at may trial, tapos na ang laban kasi wala siyang ebidensyang masasubmit sa trial that will prove na wala siyang kinalaman sa EJK. Kaya ang ginagawa nila, hinaharang nila ang trial by the jurisdiction at kung anong mga question, tapos ito ng may interim release. Opo. The moment ma-confirm ang charges, Pinky, at may trial na, option na ngayon ni President Duterte, kung sakaling ma-release man siya, option niya na ngayon ang tumakas. And he has the resources and the opportunity to do that at hindi niya ma-fulfill, siyempre, ang number one criteria ng interim release. Pero magiging stricto po sila dyan, di ba, Attorney? Sakaling pagbigyan po itong interim release, dahil po yung receiving country, yung papayag po na kumupkop kay dating Pangulong Rodrigo Duterte will also be liable na manatili po ang dating Pangulo doon at sundin set forth yung mga kondisyon na kanilang siguro iseset. Ano po? Actually, hindi ko makita kung paano maging liable ang country ngayon in the sense na paano, hindi naman sila pwedeng parusahan ng ICC. They offer their good office dito sa amin. Hindi namin napigilan, nakatakas nga sa mga maximum security prison ang ilang So, wala akong makitang sanction kasi sa country na yon. I see. In any case, kahit pa man mag-stricto ang bansa na yun, kung anumang bansa yung tatanggap sa kanya, hindi na natin control yun Kaya isa yan sa main ground ng opposition namin na hindi ma-assure yung appearance niya sa trial. Ang second na ground namin ay magti-threaten siya. He can orchestrate the threats to the investigation and proceedings. Kasi Pinky, under attack yung pamilya ng biktima, ang kabugado ng pamilya ng biktima, ang witnesses namin, under attack. I mean, after the arrest, grabe lalo ang atake sa amin. Hirap nga kami, Pinky, maghanap ng witnesses ngayon. Ang gusto ko pong malaman, talagang investigation. Sorry, yes. sir. Ang gusto ko pong malaman dito, mabalikan ko lang po yung sinabi nyo kanina, humingi na ho ba ang pre-trial chamber ng any manifestation from the victim's side regarding this interim release that the defense is asking? Kumbaga, humingi na ho ba sila sa mga biktima ng manifestation hinggil dito? Hindi pa. Pero doon sa confirmation of charges kasi bago lang ito interim release, hindi pa kami nakatanggap. Pero alam na doon sa confirmation of charges kasi kasama doon na hiningian ang mga biktima. So isama na namin doon sa comment namin sa confirmation of charges yung opposition. In any case, kahit humingi o hindi humingi ang ICC, papadala namin yan at sana naman i-consider ng ICC
ang opinion ng biktima. Kasi ang samang mensahe, Pinky, pag ma-release si President Duterte, parang inuna pa siya, ang convenience niya inuna pa kaysa sa kalagayan ng mga biktima na hindi man lang nagkaroon ng hustisya sa ilalim ng halos 8 taon na matapos nang sila namatayan ng kaanak, ang karumal-dumal na krimen. So we're really hoping the ICC will consider and our opposition. In any case, we will still submit it whether or not the ICC will inform us. At gagamitin namin yung dalawang nabanggit ko na he will endanger the investigation in the Philippines. Matitindi ang threats laban sa pamilya, especially after ma-release siya. At sa mga witnesses namin, hirap na ngayon sa investigasyon dahil ang mga witnesses lalong natatakot ngayon. Naka-release si Duterte. Lalo pa ngayon matakot ang mga witnesses mag-testify kung ang kanilang tinitestifyan against ay naka-release. And secondly, we think hindi ma-assure ng ICC na a-appear siya sa trial at pwede talaga siyang tumakas. Attorney, sa palagay niyo ho ba, if you were to guess, ano ho kayang bansa itong willing to receive the former president? Well, actually, I don't really know. No, ang rules ng ICC, yung can offer good offices to host an accused is a member, of course, but also a non-member. Pwedeng non-member eh. Nakalagay yan sa rules ng Rome Statute na even a non-member may offer na sige dito siya sa amin. Pero hindi ho ba, attorney? Ngayon yan. Pero kailangan po ng approval ng approval council. ng ICC, of course. Opo. Okay. Kailangan ng approval ng ICC. Ngayon, kung may nag-offer na state party, probably mas piliin yun ng ICC, pero hindi natin alam. Baka ang kinausap ng Duterte camp na bansa is not a member. We don't know that. Ibig ko lang sabihin, sila ang kumausap kasi. Si President Duterte ang kumausap sa third country, sa third party na yan, sa country na yan. Sa kanila nanggaling yon. Kung sino man yung kinausap nila, hindi natin alam. Mm-hmm. Pero siyempre, tingin ko naman kung may pipiliin man sila, yung medyo tingin nila hindi sila dehado at the very least. No? So, in any case, kung saan mang bansa yan, I do not think they can assure the attendance of President Duterte, lalo na he's a very powerful individual, right. Former president. Hindi siya helpless ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Neri Colmenares, Legal Counsel ng mga drug war victims. Tablado na ang asylum bid ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Yan daw ang impormasyong nakuha ni Justice Secretary Boying Remulla. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Naniniwala si Justice Secretary Boying Remulla na hindi pinagbigyan ang asylum plea ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon sa mga report na kanyang natanggap, inilipat sa German authorities ang asylum application ni Roque. Alam ko hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands, kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sa pangasakali. Noong isang linggo, pumutok ang balita na tapos na ang asylum bid ni Roque sa the Netherlands. Sa post ni Dutch citizen Pinoy Joel Vega ni hindi sinimulan ang pagdinig sa application ni Roque at inilipat sa jurisdiction ng German Immigration Authorities. Pareho sa mga ulat na natanggap ni Secretary Remulla. Pero mariin itong itinanggi ni Roque. Sa panayam sa agenda ng Billionaire News Channel, tinawag pa ni Roque na fake news peddler si Vega. Undenied na po bakit nasa Europa pa ako, no? Hindi sa Siyempre, dapat na-deport na ako una. Pangalawa, gaya na akin sinabi, nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers habang wala pang desisyon. At pangatlo po ay hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So yan po talaga ay patunay na fake news itong Dutchman na ito. At ito po ay strike 3 na nga po siya dahil paulit-ulit niyang ginagawa ito. Kasado na ang pagdinig para kanselahin ang passport ni Roque ayon sa DOJ. Oras na makansela ito, mawawala ng proper documentation si Roque at maaaring ituring bilang undesirable alien sa Europa. Dito na papasok ang paghingi ng assistance sa Interpol. Nahaharap si Roque sa isang qualified trafficking charge dahil sa kanyang koneksyon sa Lucky South 99, isang pogo facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa torture, sexual trafficking at iba pang mga krimen. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa
kanyang latest social media post, tinawag ni Harry Roque na fake news na naman ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na denied ang kanyang asylum bid. Giit ni Roque, strike 2 na si Remulla matapos din sabihin ng kalihim na mayroon umano siyang multiple passports. Dagdag niya, sa usapang Marites lang nakakalap ni Remulla ang kanyang mga impormasyon. Kinumpirma naman ni Roque na nag-Germany nga siya dahil naimbitahan siya ng Filipino community para sa isang event. Nasa The Hague, Netherlands na raw ulit si Roque. Arestadong Chinese national, pinagsusuntok ang mga ahente ng NBI. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Huli sa entrapment ang isang Chinese national na nagtago umano ng passport ng kapwa Chinese para ipatubos. Hindi naman basta-basta sumuko ang sospek. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Ilang suntok din ang pinakawala ng Chinese national na ito laban sa mga ahente ng NBI Criminal Investigation Division. Sa kalagitnaan niya ng entrapment operation, laban sa kanya at sa dalawa pa niyang mga kasamang Chinese din. Inireklamo sila ng isa pang Chinese matapos umanong itago ng grupo ang kanyang passport na kanila ring ipinatutubos sa halagang 35,000 pesos. Kasi yung complainant namin dyan, isa sa mga nakatakas yan sa mga scam hubs. Sabi yung passport daw niya ayaw ibalik kasi gusto natin talaga umuwi ng China. Marami kasi dyan sa mga scam hubs na yan, puro may mga under threat. Nagulat ang mga operatiba sa panlalaban ng sospek. Isa sa kanila ang natamaan. Nagsisilbi umanong muscle group ng sinalakay na scam hub sa Parañaque City ang mga sospek. Tinamaan tuloy yung isang abogado natin, nasa pak sa muka. Sabi ko, hindi na pwede yan. Sige, isubdue nyo. Sinubdue nila yung tao. Yung tao na yan, muscle pala yan ng ng mga scam hubs na yan. Muscle siya. Kasi hindi naman sila pwede mag-arms dito dahil di naman sila taga rito. Tuluyang naaresto ang dalawa habang ang isa nitong kasama ay patuloy pang pinaghahanap. Hawak na sila ng NBI at mahaharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang robbery extortion. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sa halip na deportasyon, Taguig City Jail ang bagsak ng kontrobersyal na Russian vlogger na si Vitaly Zrodovetsky. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Tila nangayayat na ang controversial Russian vlogger na si Vitaly Zrodovetsky base sa mga larawang inilabas ng Bureau of Immigration mula sa kanyang hearing kamakailan. Ilang netizens ang naawa pero mayroon ding nagsabi na gumagalaw lang ang hustisya. At sa kanyang paglipat sa Taguig City Jail, may ilan ding nagsabi na mas mararanasan ni Zrodovetsky ang hirap, lalo't problema sa selda ang congestion. Inilipat ang dayuhan sa BJMP custody matapos ibasura ng BI ang kanyang hiling for temporary release
release under bail. Suspendido rin ang kanyang deportation proceedings habang nililitis sa kinakaharap na mga kaso. Ayon kay Immigration Chief Joel Anthony Viado, hindi madadaan sa publicity stunts at legal maneuvering ang proseso ng deportasyon. Wala ring maaasahang special treatment si Zorovetsky. Matatandaang naaresto si Zorovetsky noong Abril dahil sa panghaharas sa ilang Pinoy para sa kanyang prank videos online. Una na ring sinabi ng DILG na pananagutin nila sa batas ng Pilipinas ang controversial vlogger. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tinatrabaho na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa mga Pilipino na naiipit sa giyera ng Israel at Iran. Pero nasa kanila pa rin ang desisyon kung gusto na nilang umuwi ayon sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Naghahanap na ng buta ang pamahalaan para mailabas ang mga Pinoy na naiipit sa gera sa pagitan ng Israel at Iran. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Ayon sa Pangulo, ang Jordan-bound na si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang mga ngasiwa sa evacuation efforts. Umiinit man ang tensyon, voluntaryo pa rin ang repatriation sa ngayon. May 18 OFW na ang nakabalik sa bansa. 92 naman ang nag-register for voluntary repatriation. We of course are watching our nationals both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan, wala silang, natatakot na sila kaya nagpapatulong na makalabas. Serious problem din para sa Pangulo ang epekto ng gera sa presyo ng langis sa global market. We're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up and I cannot see how it will not. At kapag sumipa na ang presyo ng krudo, the subsidies that we have always given, fuel subsidies, that we gave to, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected. Sa pinakahuling mga ulat, higit 240 na ang namamatay sa Iran dahil sa gera, 200 naman sa Israel. Matagal lang magkalaban ng Israel at Iran at isa ito sa pinakamasalimuot na sigalot sa gitnang silangan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Matira, matibay, tila yan ang mangyayari sa gera sa pagitan ng Israel at Iran. Ang Estados Unidos naman may babala sa Supreme Leader ng Tehran. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folve. Sunod-sunod ang pakawala ng rockets ng Iran patungong Israel. No mercy ang pangako ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei sa ika-6 na araw ng gera. Wala ring planong tumigil sa pag-atake ang Israel. What will take is to finish the job, meaning to remove the threat on the existence of Israel, which means to destroy the military nuclear capability and a military ballistic missile capability of Iran. Mariin ang posisyon ni US President Trump sa Iran. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Not to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. May complete and total control na raw ang Estados Unidos sa himpapawid sa Iran. Alam na rin daw kung saan nagtatago si Khamenei na tinawag pang easy target ni Trump. Walang balak ang US na patayin si Khamenei, at least not for now. Pero nauubos na raw ang pasensya ni Trump. Para sa Agenda, Francis Polve, Billionaire News Channel. Inihahanda na ng gobyerno ang subsidiya sa mga magsasaka at PUV drivers sakaling sumipa ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Pero sa ngayon, sapat pa naman daw ang oil supply sa bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Paolo Barcelon.
Pagpaplanuhan na ng Department of Energy, Department of Agriculture at Department of Transportation ang posibleng pag-subsidize sa gasolina para sa mga mangingisda at mga PUV driver. Layo nitong mabawasan ang epekto sa mga nabanggit na sektor sakaling sumipa ang presyo ng langis dahil sa gera sa Middle East. Isa kasi ang Iran sa mga pinagkukunan ng Pilipinas ng krudo. So in preparation for that, we will discuss kung ano yung natitirang funding dyan, ano pwede programa na pwedeng gawin kasi marami namang pwedeng gawin na programs under this funding. Kakausapin din ng DOE ang mga oil company para maghanap ng paraan para matulungan ang mga mangingisda at namamasada nang hindi naman maipasa sa mga consumer ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng petrolyo sa bansa ayon sa DOE. Tumatama sila ng 28 days for gasoline as of June 15 to, no? And 26 days ang supply natin nationwide for diesel. And the price, kung meron nga mga problema sa price na mangyari, we are coordinating with all the other agencies concerned. So we will continuously monitor, and make sure na eto mga companies na to, na oil companies most especially, are ensuring na meron po tayong sufficient supply tsaka yung presyo para hindi naman masyadong magdalagay. Bukod sa Maynila, may mga fuel depot din sa Navotas, Bataan at Batangas na siyang nagsusupply ng krudo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Binabantayan ng Department of Agriculture ang mga sibuyas sa mga palengke. Bukod kasi sa smuggled, maaaring unhealthy pa ang mga ito. Nagbabalik si Paulo Barcelon. Pinaiimbestigahan na ng Department of Agriculture ang mga naglipa ng smuggled na sibuyas sa mga pamilihan. Yan ay matapos ang isinagawang inspeksyon kaninang umaga ng DA at PNP sa Paco Market sa Maynila. Ayon kay PNP Chief of Directorial Staff Police Lieutenant General Edgar Ocubo, nakita niya mismo ang smuggled na sibuyas na ibinebenta ng 120 pesos per kilo. Bagamat pasok sa price monitoring ng DA, wala raw binigyan ng import permit ang ahensya para sa sibuyas ngayong taon, kaya maituturing itong smuggled. We will try to track down saan yung volume na pinanggagalingan yan for our report to DA, and of course we did a constant collaboration at coordination sa DA for the said confiscation and filing of cases dyan sa mga nag-port niyan, mga warehouse niyan o mga wanikihang nagbibiyahe niyan, para matikil po yung smuggling na ating mga onions and other products. Susuriin din ng DA ang mga makukuhang sibuyas sa merkado. Ang ilan kasing nasabat noon na smuggled onions, nakitaan ng bacteria at traces ng heavy metal. Papatesting natin number one, kung wala naman health risk, I think ang hinihingi lang natin sa mga retailers dito is makipag-cooperate sa PNP to identify sino nagbenta sa kanila at saan nanggaling. So, tapos, of course, the PNP and the DA probably will go to kung saan yun, and trace lahat yan para makita yung buong network. Todo bantay na rin ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa lahat ng pangunahing bilihin, lalo't ang pagbiyahe ng mga pagkain sa iba't ibang lugar, ang isa sa mga posibleng patungan ng mga trader pagdating sa bentahan ng mga ito sa mga palengke at grocery. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Dalawang grupo ng manggagawa ang nagsumite ng petisyon para sa aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Inaasahang sa Hulyo lalabas ang desisyon ng wage board dito. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Nakatutok sa kanyang trabaho si Ron sa isang maliit na karinderya sa Quezon City. Stay-in siya dito at ang matatanggap na sweldo ay nakalaan na para sa kanyang pag-aaral ng kursong Tourism Management. Ikinatuwa niya nang malaman na may mga grupong nagpetisyon sa gobyerno na itaas ang sahod ng mga minimum wage earner sa Metro Manila. Most of us naman talaga, mas gusto natin yung higher salary. But then, for me naman, na-understand ko na po yung situation. Ang pinapasok ang karinderya ay nagsisimula pa lang at may 5 manggagawa. Kaya ang may-ari, pinasok na rin ang online at delivery ng pagkain para kumita. Kahit papano, ginagawan ko ng paraan para kumita kami kasi syempre may pangangailangan din yung mga tao, pangangailangan ng pamilya ko.
Isinusulong ng Metro East Labor Federation sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region na dagdagan ng 855 pesos ang kasalukuyang 645 na minimum wage sa Metro Manila. Dismayado ang grupo sa ginawa ng mga mambabatas sa Kamara at Senado sa napornadang legislated wage hike. Sila yung nagyayabang pero hanggang yabang lang, no? Hanggang pambobola lang ginagawa nila sa mga manggagawa. Ang talagang layunin lang nito, makakuha lang ng boto eh. Pagkatapos ay ibabasura na yung mga kahilingan ng mga manggagawa. May ibang grupo naman ng mga manggagawa na humiling ng 555 pesos na dagdag sa minimum wage. Sagot ng mga employer, hinahangad din naman nilang mabigyan ng mas mataas na sahod ang kanilang mga manggagawa. Kung mayroon lang daw ng income board, ay hihilingin din nilang itaas ang kanilang kita para masabayan ang hiling na itaas ang sweldo. Medyo ang negosyo right now sa tourism, especially sa tourism industry, no, medyo nahihirapan pa tayo at both amounts. So we're still trying to look forward, no, paano natin space ang gap. Alam naman natin na dapat kailangan natin i-uplift din at ituloy natin ang benepisyo ng mga employees natin sa tourism industry. Huwag sana sila mawalan ng trabaho, tuloy-tuloy natin dito at we have to protect their livelihood also. Batay sa report ng Department of Economy, Planning and Development, bumilis ang growth rate ng NCR noong 2024 ng 5.6%. Tinapos na ng Regional Wage Board ang mga public consultation kaugnay ng hiling na itaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. At sisimulan ng himayin ang kahilingan ng mga manggagawa at ang paninindigan ng mga negosyante. Para karon, kontento na siya ngayon sa kinikita dahil maganda ang relasyon nila ng may-ari ng karinderya at sinusuportahan ang kanyang pagbabalik eskwela. Kaysa naman tumaas ang sweldo, mawawalan naman ng trabaho. Sa part namin na maliliit na negosyante, so hindi naman namin kakayanin yun. Especially sobrang taas ng hinihingi ng mga manggagawa. So dapat fair lang. If malaki naman po yung kikitain mo if hindi ka marunong, if saan mo gagamitin yung pera, it would be useless to check. So you have to be responsible for the money even kung malaki man siya or maliit. Ayon sa Regional Wage Board, target nilang makapaglabas ng bagong wage order sa July 16. Para sa agenda, Dexter Ganive, Abante Radio. Superman lands in Manila. Nasa bansa na si David Coransuet para sa meet and greet event bukas. Makakasama niya ang castmates na sina Rachel Brosnahan at Nicholas Hoult, maging ang direktor na si James Gunn. Ito ang first stop ng kanilang promotional world tour para sa latest film about the Man of Steel. Gaganapin ang meet and greet sa SM Mall of Asia Music Hall at ilalabas naman ang Superman sa Philippine Theaters sa July 9. Appendectomy ni detained former Congressman Arnie Teves matagumpay daw ayon sa kanyang abogado. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Nagpapahinga na si expelled congressman at murder suspect Arnie Teves sa Philippine General Hospital. Ito ang kinumpirma ng kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio matapos ang matagumpay na appendectomy kaninang umaga. Ayon kay Topacio, hihilingin nila sa korte na pagbigyan ng magiging rekomendasyon ng mga doktor
kung hanggang kailan dapat manatili si Teves sa PGH. Matatanda ang isinugod sa ospital ang pinatalsik na kongresista kahapon matapos umanong makaramdam ng severe stomach pains. Nag-leave of absence ang police chief ng Davao City na si Colonel Hansel Marantan, na kilalang malapit kay PNP Chief Nicolas Torre. Ang kanyang dahilan sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Naghain ng request for relief si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan dahil anya sa kanyang kalusugan. At habang wala pang sagot ang PNP headquarters sa kanyang hiling, nag-leave of absence muna si Marantan. I'm in pain. I have medical conditions, so I have to address it. I have 52 metal screws in my body. I have a total knee replacement. I have a titanium spine. In other words, I'm a PWD. I have an impaired ear. So I think I have to address my situation. Si Marantan ang hipi ng police force noong Maris 2, si KOGC leader Pastor Apollo Kibuloy. Malapit din siya kay PNP Chief Nicolas Torre. Sa katunayan, magkasama sila ng dakipin si Kibuloy. Kaya palagay ng iba, may ibang posisyon na alok sa kanya si Torre. Pero sagot ni Marantan dito. No, I want to rest. Gusto ko mag-rest. Kasi nakita naman ninyo, this is my movie career is booming, di ba? Na muling naluklok sa power seat sa Davao ang mga Duterte nitong nagdaang eleksyon. Incoming mayor si FRRD, vice mayor naman ang nakaupong alkalde na si Basti at re-elected congressman si Pulong. Sabi ni Marantan, gusto pa sana niyang manatili sa Davao pero mas importante raw ang kanyang kalusugan. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. Imbis na makapagpahinga, stress ang nadudulot ng pagtulog para sa ilan dahil sa tinatawag na bangungot. Ang iba hindi na tuluyang nagigising. Ano ba ang sanhi ng tinatawag na sudden nocturnal death syndrome at paano ito maiiwasan? Alamin sa agenda report ni Pierre Pastor. Minsan aware ako na panaginip. Madalas binabangungot ang taga-Taguig na si Christopher. Kwento niya, umaabot daw ito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Lalo na pag pagod ako, ma'am. Yung pag natulog po tayo na sobrang pagod na hindi natin namamalayan oras. Tapos, yun, parang ang lala ng panaginip ko pag ganun, ma'am. Yung parang hinahabol ako ng ng itim na tao. Hinahabol ako tapos minsan nalalaglag ako na walang katapusan, yung hindi ako talaga bumabagsak, nalalaglag lang. Tapos minsan magigising na lang ako. Paniwala ng marami, ang ganitong klase ng bangungot ay sanhi ng pagkamatay ng mga hindi na nagigising. Pero ayon sa pag-aaral ng mga cardiologist, ito ay sudden unexplained nocturnal death syndrome na sanhi ng arrhythmia, isang heart condition na nagbabago ang pagtibok ng puso habang natutulog. Nangyayari is habang natutulog, nagkakaroon ng parang malfunction yung electrical system resulting in what we call ventricular fibrillation. That's a very fast rhythm, mga 300 beats per minute. Ang normal kasi 60 to 100 lang. So pag 300 beats per minute, it leads to cardiac arrest, kaya hindi nagigising. Kapag hindi normal ang tibok ng puso, maapektuhan ang pagdaloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isang posibleng warning ng sakit na ito ay nagba-blackout o biglang nahihimatay na ang sanhi ay hindi ang pangkaraniwang dahilan gaya ng exhaustion o low blood o low sugar. Pinabulaanan na rin ng mga heart expert ang sudden nocturnal death syndrome ay dahil sa pancreatitis. Kasi nagkaroon ng mga pag-aaral noong mga 1950s hanggang 1980s, ang couple of American epidemiologists, si Munger at si Button, na pumunta sila sa Manila Health Department sa Western Police District. And tinignan nila yung mga death certificates ng mga namatay of bangungot. I think nung time na yun, dahil nga walang makita sa autopsy, nakita nila medyo pink, kulay pink yung pancreas. Out of any other conclusive finding, they wrote it down. Tapos parang napasa ng napasa. Until nga yung na-study noong 2014 na hindi pala siya pancreatitis. Proven yon, hindi siya pancreatitis.
Ayon sa mga pag-aaral, maaring namamana ang kondisyon. 43 per 100,000 na Pilipino ang apektado ayon sa datos ng PHA. Mas maraming lalaki ang nagkaka-sudden nocturnal death syndrome from arrhythmia kaysa sa babae at hindi din daw ito lifestyle-related. Kadalasan pang ang nakikita ito sa young, healthy, productive men. Kapag na-diagnose, maswerteng na itakbo sa ER at na-revive, kailangan ng lagyan ang pasyente ng defibrillator na naka-implant malapit sa puso. It can detect if you're having the arrhythmia and it will deliver a shock, yung parang shock sa ER, that will restore normal rhythm. Payo ni Dr. Hervasio, kapag may kamag-anak na pumanaw dahil sa sudden unexplained nocturnal death syndrome, dapat magpatingin na ang mga kapamilya. Patuloy ang pag-aaral ng mga dalubhasa tungkol sa sakit na ito sa pamamagitan ng Philippine Bangungot Project ng Philippine Heart Association para ma-identify ang partikular na genes sa Pilipino na may ganitong problema at para ma-improve ang survival rate. Iko-contribute din ang resulta ng pag-aaral na ito sa World Database ng Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Day 3 na ng klase pero may mga bata pa rin na ayaw paiwan sa kanilang mga magulang para pumasok sa eskwelahan. Ano nga ba ang dahilan nito? Nagbabalik si Pierre Pastor. Todo kapit kay nanay. Humihikbi. Ayaw paiwan. Minsan pa nagtatantrums na. Eksena ito sa mga preschool pag magsisimula na ang pasukan. Kapag nangyayari ito sa inyong anak, maaring dumaranas siya ng separation anxiety o SEPANCS. Ramdam ni Mami Major Mosura ang tensyon na nararamdaman ng anak sa pagpasok sa school. Nararamdaman ko po kasi yung kamay niya malamig, tapos naduduwal, tapos sumasakit yung tiyan. Ganun po kasi siya. Pag opo, sabi ko umpisa lang to, kailangan ko munang kahit 1 week para masanay-sanay siya. Ang 4 years old na si Nathan ayaw pa iwan kay Mami. Asing umiyak siya ng malakas, sumigaw, nagwala. Dahil lalabas na po. Sa separation anxiety, nag-aalala na baka hindi kayaning mag-isa sa isang bagong environment gaya ng paaralan. Naninibago, lalo na kung galing sa isang mahabang bakasyon. Pag sinabi natin separation anxiety, ang pinangangambahan mo is yung pagkakahiwalay ninyo at nung iyong tinuturing na security person. So kunyari sa mga bata, yung hindi nila makikita si Mami, o kaya tipong mapapalayo si Mami, o kaya tipong nasa ibang room si Mami, yan, ganyan ang manifestations ng separation anxiety. So iniisip ngayon ng bata na tipong pag wala yung aking security person, I may not be safe, I may not be okay. Pangangatok, labis na pagpapawis at pagkabalisa ang ilan sa physical manifestation ng isang dumaranas ng separation anxiety. May ilan na umaabot sa paninikip ng lalamunan at dibdib. Experts say, maaari ding maging psychosomatic ang symptoms ng SEPANCS. Ibig sabihin, problema ng isipan pero katawan ang nagre-react. So for example, kaka-anxiety ng tao, pwedeng naiihibigla ng hindi niya nakokontrol. Pwedeng kinakapos ng hininga, nag-hyperventilate. So pag umabot sa ganun yung tao, syempre pwede siya madala sa clinic. Kasi for example, sa sobrang kaba ng bata, nag-hyperventilate yung bata, pwede siya mag-collapse. Ang payo sa mga magulang na mga preschoolers, ilang araw bago magpasukan ay ipasyal ang anak sa eskwelahan para maging pamilyar at maramdaman ng bata na safe place din nila ang school. So kunyari, dadalhin nyo siya doon, ipapakilala nyo doon sa guard, doon sa mga ate sa kantin. Kumbaga tinuturo nyo na dapat yung bata so as to familiarize gently yung bata. And then when that happens, yung teacher baka nandun din makilala na in advance. Ang kagandahan doon, makikilala mo yung teacher personal, 1-to-1. Ayon sa mga eksperto, huwag daw mamalitin ang pakiramdam ng mga paslit. Maaari kasing makaapekto ang SEPANCS sa interpersonal skills ng isang bata. Supportive environment pa rin ang susi para mabilis na mapagtatagumpayan ang separation anxiety. Madalas namang napapagtagumpayan ang separation anxiety. Pero kapag matagal nang hindi nare-resolve ang problema, kailangan na rin ng professional help. Kasama sa psychotherapy, tinuturuan ng isang psychologist ang isang bata kung ano ang gagawin para makaramdam ng security at kumpiyansa sa sarili. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
Hahabulin ng BIR ang mga lumalabag sa vape and cigarette regulations ng pamahalaan. Babala ng ahensya, walang makakalagpas sa batas. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Rest assured that naka-monitor kami, so whatever improvements that they will make or whatever scheme that they will try to invent to skirt the law ay makukuha rin naman namin yan. Ito ang sinigurado ni BIR Chief Romeo Lumagi laban sa mga umano'y patuloy na lumalabag sa vape and cigarette regulations ng pamahalaan. Ayon kay Lumagi, mula nang maupo siya bilang commissioner, nasa bilyong piso na ang nakokolekta ng gobyerno mula sa mga illicit vape seizure operation. Ang hirap pa ma-estimate dahil hindi natin makita kung gaano ang dami ito. No? Masasabi lang natin it could help us substantially in attaining our collection target kapag ma-address yung scenario, yung itong illicit vape products na ito. Dahil sa nakikita pa lang natin, yun nga, ilang bilyon na agad yan, di ba? Ani Lumagi, hindi pa ganoon kalinaw kung gaano kalaki ang buwis na nawawala sa gobyerno dahil sa hindi pagbabayad ng anyay illicit vape businesses. Kaya mas paiigtingin pa raw ng BIR ang kooperasyon sa iba't ibang law enforcement agencies para mapahinto ang mga ganitong operasyon. Nakikipag-ugnayan na rin ng ahensya sa mga online shopping platform. Dagdag ni Lumagi, isa sa mga pinakatinututukan nila ngayon ay ang mga iligal na bentahan sa mga residential area at private warehouse. Panawagan ng BIR sa publiko, isumbong ang mga nagbebenta ng vape products na walang official na internal revenue stamps. Mayroon na rin daw dinedevelop na software o application ng ahensya para mas madaling ma-identify kung rehistrado ba ang isang vape product. Paalala ng BIR sa mga nagbebenta ng vape products, ihinto na ang mga ganitong klase ng operasyon. Maaari rin daw isurrender sa kanilang mga tanggapan ang mga illegal na vape products. Ayon sa batas, ang sinumang mapatutunayang lumalabag sa pagbabayad ng buwis ay maaaring patawan ng multang 10 milyong piso at 10 taong pagkakakulong. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Registration ng Duterte Youth Party List kanselado na. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa Elliptical Road sa Quezon City. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Kanselado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito ang desisyon ng 2nd Division ng poll body matapos suriin ang mga petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng grupo. Pero hindi pa pinal ang desisyon at maaari pa itong iapela. May pending case pa ang Duterte Youth sa COMELEC 1st Division, kaugnay naman sa mga alegasyon ng red tagging at iba pang issue. Politika lang ang nakikitang motibo ng isang veteran election lawyer sa likod ng panukalang ipagpapaliban ang barangay at SK elections. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Motibo para tuparin ang mga campaign promise. Yan ang nakikitang dahilan ni election lawyer Romulo Macalintal sa panukalang magpo-postpone ng December 2025 barangay at SK elections. Yan ay mga political considerations. Yan ay dahilan sa mga political promises ng ilang mga mambabatas na kapag sila'y nahalal, i-extend lang ang term ng office ng ating mga barangay officials.
Hindi man pinangalanan kung sino-sino ang tinutukoy niyang politiko. Sinabi ito ni Makalintal matapos ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na merely incidental ang postponement ng BSKE dahil di naman daw delay ang punto nito. Sa panukalang batas, 4 years na ang fixed term ng barangay at SK officials mula sa 3-year term. Kaya ang epekto, mamumove ang nakatakdang December 2025 polls pa November 2026. Sabi ni Makalintal, labag ito sa desisyon ng Korte Suprema noong 2023 na nagbabawal sa pagkakaantala ng eleksyon kung wala namang compelling reason. Yan ay taliwas doon sa panuntunan o guidelines issued by the Supreme Court in the case of Makalintal versus Comelec na nagsasabi na bago ma-postpone ng isang halalan, dapat yan ay may mabigat na kadahilanan o kaya ay mayroong public emergency. Ang pagkakaroon ng BARM election sa October 2025 hindi rin dapat gamiting dahilan dahil matagal na raw alam ng mga mambabatas ang conflict of schedule sa BSKE. Una na kasing sinabi ni Senadora Amy na kailangang maprioridad ang Bangsamoro parliamentary polls dahil matagal na itong pangako sa mga taga Bangsamoro. Kaya ang hiling ni Makalintal, i-veto ni PBBM ang panukalang postponement sa BSKE. Nananawagan ako sa ating Pangulo, pag-aralan niyo sanang mabuti ang itong pagpupospone na ito. Hindi raw dapat malabag ang right of suffrage para sa taong bayan at panatilihing nakaupo ang mga opisyal ng isa pang taon nang hindi naman muling pinipili ng mga botante. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Walang preno ang pagkilos ng DOTR para mapakinabangan agad ng mga pasahero ang mga nakalinya nitong proyekto mula sa Metro Manila Subway hanggang privatization ng mga airport. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Ang tinaguriang project of the century ang Metro Manila Subway o ang kauna-unahang underground mass transit system sa bansa, target ng maging partially operable ang 2 hanggang 3 istasyon pagdating ng 2028 o mula Valenzuela City hanggang North Ave sa Quezon City. We want to be able to fast track, especially right-of-way acquisition. That's critical for the big ticket projects. 3 sa 5 right-of-way issues ang naayos na, kabilang ang Barilla property sa Valenzuela, Anonas at Corinthians. Natitira na lang ang negosasyon sa Metro Walk at BGC na inaasahang malulutas sa mga susunod na buwan. Binahagi rin ni Transportation Secretary Vince Dizon na 10 key airport sa bansa ang aayusin sa pamamagitan ng public-private partnership sa susunod na 3 taon. Kabilang dito ang Iloilo, Davao, Siargao, Lawag at Busuanga. We're gonna start construction next month for Siargao. And hopefully by the peak season, we can already open some parts of it by December. Pati ang Lawag Airport, positibo ang DOTR na matatapos na next year. Kasabay ng pag-aayos sa mga paliparan, sinabi rin ni Secretary Dizon na itutuloy na ang makabagong e-gate sa NAIA terminals bago magpasko. Sa sistemang ito, di na kailangan ng boarding pass. Facial recognition na lamang ang mamamagitan sa pagpasok at pag-alis ng mga pasahero. The OFWs will be the first to benefit from the new e-gates because their overseas employment certificates will already be part of the system, meaning arrival and departure. Unlike now, it's only for arrival. Hinighlight din ni Dizon ang paggamit ng Bulacan Airport bilang bagong primary gateway na inaasahang papalit sa NAIA sa susunod na dekada. Sinesemento na rin ang mga koneksyon nito sa MRT-7 extension at Skyway Link para matiyak ang maayos na access ng mga pasahero. Yun naman talaga ang plano eh. Not only is San Miguel building Bulacan, the new Manila International Airport, but they are also building the connectivity to Bulacan Airport. Yun ang critical. Yun ang critical. Hindi pwedeng walang Bulacan Airport kung walang connectivity. Itinutulak din ng DOTR ang pagtatayo ng bagong integrated terminal exchanges sa North and South para maibsan ang traffic at mapababa ang logistics cost. Para sa agenda, Sujin Kim, Bilyonaryo News Channel. Magsasanib puwersa ang mahigit 100 ng logistics firms at Trade and Industry Department para sa isang proyekto na layuning mapabilis ang pag-deliver ng mga kalakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbabalik si Sujin Kim. Sinimulan na ng Trade Department ang pagtatayo ng Supply Chain and Logistics Center, isang project na inaasahang magbababa ng logistics costs. Ilan sa malalaking freight carriers tulad ng Tugo, Airspeed, LBC, Maersk at PAL Cargo ang tutulong sa inisyatibong ito.
Sobrang importante ang supply chain and logistics, especially that we are 7,600 islands. It's very difficult for us if we don't work together aggressively and very strongly on making sure that we get especially the food and other non-food items from point A to point B, especially when there are calamities. Bilang unang hakbang, binuksan ng DTI ang hotline at portal para magbigay ng real-time support sa MSMEs. MSMEs can now access real-time support for freight inquiries, service referrals, regulatory guidance, and definitely more. And of course, right at their fingertips. Kaisa ang mga logistics companies sa pagtulong sa mga MSMEs at pagpapalakas ng logistics sector. But as we all know, with the geographical challenges that we face in the country, as well as the volatile global trade, we understand that supply chain can be complex and even more challenging. In partnership with DTI, we aim to simplify global trade, support local growth, and help Filipino brands go global so business can focus on what they do best, growing and thriving. With this partnership, we believe we can support more on a bigger scale. Therefore, we're fully committed to support you. And this event is also timely as we had our rebrand a couple of days ago. PMTLI is well positioned to support government initiatives aimed at enhancing trade facilitation, reducing logistics cost, and modernizing country's transport infrastructure. Together, we can build a more agile, efficient, and globally competitive Philippine logistics ecosystem. Samantala, nilinaw ni Secretary Roque na hindi pwedeng gawing dahilan ang pag-repair ng San Juanico Bridge sa pagtaas ng presyo ng commodity sa Eastern Visayas. Bawal dumaan ng cargo truck sa tulay habang ginagawa ito. As long as there's a problem with the San Juanico Bridge, they will have no price increase for this. So, if the movement and the flow is okay naman, there's really no need for price increase kasi they also understand that nahihirapan din ang consumers. So, to move the goods, they already have the equipment anyway. They already have the transportation, they already have the people. All they need to do is to just move it. So, I don't see any reason for any price increase. Pero tugon ng ilang freight carriers, mahihirapan silang saluhin ang lahat ng added cost. Tulad ng Fast Logistics na kaya lamang mag-absorb internally kung hanggang 5 to 6% lang ang increase. That's why we need more RoRo ports. Right now, they cannot charge back those extra costs, then we're in the same plight. Yeah. But again, as a logistics company, we cannot absorb everything. We need to find ways to share the cost. Nauna nang pinahayag ng pamahalaan na maaaring umabot sa mahigit 1 taon ang pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa Eastern Visayas si President Marcos dahil dito. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Tila hirap ang maraming Pinoy na makakuha ng visa sa Estados Unidos. Batay sa pinakabagong datos ng US State Department, 1 sa 4 na Pilipino ang nare-reject sa visa application noong 2024. Umabot sa 28% ang refusal rate ng Pilipinas sa non-immigrant visas o third highest sa Southeast Asia. Hindi raw kasi napapatunayan ng mga aplikante na babalik sila sa home country. Wala pang pahayag ukol dito ang US Embassy at Foreign Affairs Department. From Broadway to the baseball field, nag-perform sa isang New York Yankees game si Tony Award winner Lea Salonga. Ang kinanta niya, ang US National Anthem lang naman. Pinost ng Yankees ang video na yan na anilay beautiful rendition ng The Star-Spangled Banner. Pinasalamatan nila ang Pinay theater star na kasalukuyang ding may Broadway show titled Sondheim's Old Friends. Last week, naging presenter din si Lea sa 78th Tony Awards.
Ang galing naman. Bravo! Yay! Pero napansin mo, Erica might know because di ba laman ka rin ng Netflix? Yeah. Paano mo alam, Corina? I can tell. It's your age group. It's your age group. So, parang ang dami ng Pilipino na nakaka-penetrate ng Hollywood. Yes. You notice? Yes. Merong mga mainstream Hollywood movies like Inigo Pascual. Oh, talaga nakakasama Susan Sarandon and then this other Filipinas with Nicole Kidman. Tama. Diba? Ang galing. Actually, last week we talked about it, diba? Sa 78 Tony Awards, ang daming Pilipino or half Pinoy, actually na nanalo ng awards this year. Like Nicole Scherzinger. Darren Criss. Oo, diba? Darating din ang araw natin, Pink. In our Malapit next na. lifetime, why not? At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. Ako naman po si Erica Christensen Lee. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.